Maligayang pagdating sa Team Sam TV, ang inyong maasahang source para sa mga pinakasariwang balita at kaganapan. Kaya, i-click nga ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell para ma-notify kayo sa tuwing may bago kaming video. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nanindigang hindi hihingi ng tawad sa pagpapatupad ng kampanya kontra iligal na droga. Pagkakaroon ng 7 death squads, inamin. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Hindi maipaliwanag na paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, posibleng batayan sa impeachment complaint ayon kay Representative Joel Chua. Kasong plunder laban kay VP Sara Duterte, kinukonsidera rin. Those two instances, masasabi po natin ay ground for impeachment because obviously there was a betrayal of public trust at saka yung anti-graft. Dating presidential spokesperson Harry Roque isinama na ng PAOK at PNP-CIDG sa reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice. Mercedes Peralta Macabasa, Levitan, and Herminio L. Roque, Attorney Herminio L. Roque Jr. Without prejudice to others that may be filed later on. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB maglalagay ng tauhan sa mga provincial bus terminal para mag-issue ng special permit sa undas. The LTFRB personnel who is in the terminal right now would inspect the bus, check registration, check insurance, check engine. If everything else is compliant, then we issue the special permit. Pagharap ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senado, demolition job umano sa House Quadruple Committee, ayon kay Representative Dan Fernandez. When I entered the room, I saw 2 lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then, Kong Abante entered the room, sat, par. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and, against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. Isa sa persons of interest sa pagdukot sa American vlogger sa Zamboanga, nagpadala ng surrender feeler ayon sa Philippine National Police. Yung pong sinasabi nung una po na may dalawa po na mga identified po, sinasabi nga po doon ay possibly or associated sila or affiliated sila sa isang local terrorist group. However, they're still validating that information. But as per information provided to us this weekend nga po, ito pong persons of interest nila na I understand is already sent ay surrender feelers po. Fuel tankers ipinadala na sa Bicol para tugunan ng oil shortage ayon sa Department of Energy. Approximately 1 million liters of liquefied petroleum products or gasoline, diesel. Opening ceremony ng UNTV Cup Season 11. Matagumpay na naisagawa. 15 team mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ang kalahok. DOJ Beacons uwagi kontra GIS Fury sa opening game ng UNTV Cup Season 11 sa Araneta Coliseum. Temporary road access planong gawin ng lokal na pamahalaan ng Agoncillo, Batangas para mapasok ang dalawang isolated barangays. Kausap po natin ang Philippine Army. Meron po silang ilalagay doon na temporary na steel mechanized na bridge. Na yun po ay pag nailagay nila, kahit po heavy equipment, pwede pong dumaan. Arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y extrajudicial killings, posibleng ilabas na ng International Criminal Court bago matapos ang 2024. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC.
Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, planong ihain sa Nobyembre ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. We are drafting the complaint. The preparation is ongoing. And we hope to file this soon kapag meron tayong sapat na batayan at saka ebidensya na makakuha. So, people's organizations, anti-corruption stakeholders, advocates of good governance. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa kailangang imbitahan muli sa Senate hearing ayon kay Senator Coco Pimentel. Nasa 10,000 North Korean soldiers nasa Russia para magsanay laban sa Ukraine. A portion of those soldiers have already moved closer to Ukraine towards Russia's Kursk Oblast near the border with Ukraine, approximately a couple thousand, with a smaller number already present in the Kursk region. Signal number 5. Itinaas sa ilang bahagi ng Batanes dahil sa Super Typhoon Leon. Lokal na pamahalaan ng Batanes umaapela ng tulong sa national government para sa family food packs dahil sa magkakasunod na bagyo. Sunod-sunod kasi yung bagyo na dumaan sa amin, kaya po ay wala akong nakakarating na barko. Nanawagan na po ako sa DSWD at saka ho kay Yusef Nepomuceno at saka ho kay Secretary Isidoro. Sana po may makapagpadala ng C-130 dito para makapagdala po ng family food packs po dito. Energy Regulatory Commission, inaksyonan na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na moratorium sa pagputol ng kuryente at gawing hulugan na bayad sa electricity bill sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa bagyong Christine. Mga kaanak ng war on drugs victims, mas umiigting ang pag-asang makakamit ang hustisya para sa mga napaslang na mahal sa buhay. Meron din ako yun, yun eh. Yung pagpapaaral, tumigil na yung 4. 3 na lang yung nag-aaral sa akin kasi hindi na kaya. Central 1 compound sa Bagak, Bataan, sinalakay ng mga otoridad dahil sa umano'y human trafficking. Yung mga Pilipino naman po kaya nagreklamo sapagkat una ang sabi ng sa trabaho ng PISE sapagkat ang daming scamming na nangyayari according to testimony. Barangka Public Cemetery sa Marikina City isinasailalim na sa rehabilitasyon. Libreng cremation at columbarium ng apektadong labi, alok ng Marikina LGU. Nanghahin siya na makakatulong sa mga engineering department para sa pag-ayos ng mga causeway o pag-rehabilitate ng structure dito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayaw ng pag-usapan ng relasyon kay Vice President Sara Duterte. Mr. President, sir, do you think your relationship with the Vice President has reached a point of no return, sir? With those statements made? Let's talk about it some other time, sir. Pumutok na electric fan, isa sa tinitinang sanhi ng sunog katabi ng Pagbag Cemetery sa Quezon City. Electric pa na clip. Ngayon, bigla nga may pumutok siya. Hindi ko inintindi kasi nga, mahina lang naman eh. UNTV News and Rescue nagbigay ng first aid at medical assistance sa mga nagtungo sa mga sementeryo. At 600,000 pesos na cash prize ng Philippine National Police sa UNTV Volleyball League at UNTV Cup noong 2023, formal nang naipagkaloob sa beneficiary. Kabuwang naitulong ng PNP sa kanilang beneficiaries simula nang sumali sa Liga ng Public Servants. Aabot na sa halos 11 million pesos. Maganda kasi talagang maraming natutulungan eh. Yung binibigay niyo talagang pumupunta sa mga nangangailangan. Baka walang nasasayang. Maligayang pagdating sa Team Sam TV, ang inyong maasahang source para sa mga pinakasariwang balita at kaganapan. Kaya, i-click na ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell para ma-notify kayo sa tuwing may bago kami video. Team Sam TV, inilalapit kayo sa mga balitang kailangan ninyo, araw-araw.